natin kanina yun eh. Ito na, ito. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Simula ang gamot na doxycycline, magiging epektibo ang first phase ng wage increase, gawing mas Gawin at sa question and answer tayo. interest ng ilang tao. Hindi po siya dapat na maging hadlang sa Bawasan natin yung pagpapatupad background ng music. Pangulo at ng administrasyon ito ng batas. Okay, good. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Secretary. How grave is the impact of the rally in the eyes of Malacanang? Why did the President deem it important to or deem it fit to cancel several events this morning? Dahil nga po, Pangulo ay kailangan mag-monitor. Unang-una, ano ba yung impact? Grabe po ba ang impact ng rally o protesta na ito? Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact hindi lang para sa palasyo, kung hindi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng surprise rally na ito. Alam po naman natin na kapag nagrarally at gagamit po kayo ng kalsada ay dapat may permit. Nako po, walang permit. Ito dapat na inililihim para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta? Ang karapatan ng isang tao sa isang kaso ay binibigay naman po. Nandiyan naman po ang paggalang sa right to due process. So, ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Yun lang. Talaga nila na ito'y maramdaman ng mga taong hindi naman sangkot sa kanilang pagpaprotesta. Nagkakaroon lamang tayo ng mga collateral damage na apektuhan yung hindi na apektuhan, pero ito po ay makakaapektong malaki sa ekonomiya, sa bawat negosyo, sa bawat tao na kailangan pumasok sa kanilang eskwelahan, sa kanilang trabaho o pumunta ng mabilisan sa ospital. Ma'am, yung administration po paulit-ulit na sinasabi na dapat managot ang dapat managot. How will the administration hold those protesters accountable given na nagrally po sila ng walang permit and as you mentioned, marami pong naabala dahil hindi nagkaroon ng rerouting and other possible arrangements ahead of that rally? Ang pakiusap lang po natin sana kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering ay makipag-coordinate naman sa gobyerno dahil hindi naman ang gobyerno ay nagko-control or hindi nagpapahinto, hindi kayo pinipigilan sa anumang kilos na ginagawa nyo, provided that your action should be in accordance with the law. So kung meron po tayo makikita ngayon na violation ng anumang batas, ito po ay iimbestigahan at kung kailangan na managot at kitang-kita naman siguro kung meron paglabag sa batas, ay kailangan din po managot. Will the administration cower before these protesters who are calling for transparency ahead of the reported arrest of INC member and Senator Rodante Marcoleta? Hindi po natin po kasi alam kung ano ba yung purpose ngayon ng protesta. Although nadinig natin ang kanilang panawagan na ito ay patungkol sa, nakakuha po tayo ng kanilang statement. Pagpapatupad ng batas, transparency, may selective justice, so doon muna tayo sa pagpapatupad ng batas. Kung tayo po ay humihiling na ipatupad natin ang batas, hindi po ba dapat tayo din ay tumutupad sa batas? Tayo din ay sumusunod sa batas. So paano po ba natin maisisigaw na dapat kayong tumupad sa batas kung tayo mismo nagrarally ay hindi tumutupad sa batas? Tama! Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo ng Watch Plus. Yusek, follow-up lang din po muna po dun sa rally. No? Well, sabi nyo nga po nire-respect yung karapatan nilang magprotesta, but is there a directive from the President na kung hindi pa rin po sila aalis over a given time, kailangan na silang i-disperse because there are also reports or information that we're getting na pwede pong tumagal ng 1 linggo yung ganitong klaseng mga aktibidad. How prepared is the government or Malacanang to deal with such activities? Ang gobyerno naman po ay laging handa. Hindi para lamang isagip ang administrasyong ito, kundi isagip ang bawat tao na maaapektuhan ng rally na ito. Mas marami po ngayon ang naapektuhan dahil sa biglaan nilang pagdagsa sa EDSA. Just try to imagine, yan po ang daluyan ng trapiko. Marami pong dumadaan dyan. May mga tao na, kumbaga, emergency ang dahilan kung ba't dumadaan dyan. Pero naapektuhan dahil dito sa rally na ito, na ang isa nga sa nadinig natin ay tutol sila sa pag-iimbestiga kaugnay sa kasong di umanong sangkot si Senator Marcoleta.
So, hindi natin matatawaran ang kanilang dahilan, pero baka hindi maintindihan ng karamihan sa atin na mas naaapektuhan sila dahil sa pagpoprotekta sa isang tao. Yusek, in relation po to Senator Marcoleta, as thousands of Iglesia ni Cristo members nga po gathered to EDSA, sabi po ni Senator Marcoleta, ang kasalanan ko lamang po ay yung paglingkuran kayo. He also warned, ngunit kapag ako ay kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan, yung kanya pong Diyos ko po, advocacy to Rudy. fight corruption and yung sa flood control controversy. Akala po nila ay malilibing na ito sa limot. And he suggested that his possible arrest is also linked to Vice President Sara Duterte's impeachment. Anong sabi niya? Una ay hindi na matutuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Ano yung unang Opo, statement? kung siya daw po ay maaresto, hindi na daw po matutuloy yung kanilang investigasyon sa flood control. Yung naunang statement. Ang kasalanan ko lamang ay ang paglingkuran kayo, kung kasalanan matatawag yan na humarap sa kanila ang buong tapang para malaman nyo ang totoo. Yung pangyayaring ito ay patungkol sa 75 million pesos na dinonate sa kanya. Tama. Ang kaso na sa ngayon ay kinakaharap niya ay galing sa kanya mismo ang Ebidensya. admissions. Admission. Ang Tama. sabi Ang ebidensya. at sabi niya naging truthful siya, Hmm. umamin siyang tumanggap siya ng Yes. 75 million pesos mula sa 3 donors. Nilaglag niya si Doon lamang Defensor. po ikot yung kaso. At sinasabi nila na plunder yung case. Totoo, sinasabi niya na hindi naman pondo ng gobyerno ang di umanong kanyang kinuha. Pero sa plunder law natin, gusto ko lang ipaliwanag din sa taong bayan na Sige, lecturean mo, sa attorney. kasong plunder, nandyan po yung binabanggit na ill-gotten wealth. At ang nakapaloob sa ill-gotten wealth ay by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Inamin po niya na tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya ay congressman. Yun lang. So doon lamang po umiikot ang kaso. At siya naman po, ang sabi niya ay naniniwala siya sa justice system natin. Dahil tumututol sila noon sa pag-surrender sa ating dating Pangulong Duterte sa ICC. So pinanindigan nila na ang justice system naman natin ay umiiral. Tama. So bakit hindi natin paganahin ang justice system natin at hayaan natin ang proseso. Kung ito naman po ay kanyang madidepensahan ng maayos dahil sa kanyang mga ebidensya. Rex TV, Mas shout maganda out, po Kapsat. na ang hustisya ang siyang humatol. Hindi sa pamamagitan ng pagrarally na naaapektuhan ang iba nating kababayan na hindi naman sangkot sa kaso na kanyang kinakaharap. In relation po dyan, si Vice President Sara Duterte naglabas din po ng statement accusing the Marcos administration of being defined by poor Nako. governance and of weaponizing the justice system Tama, naglabas na si by filing Lustay cases kanina. against imprisoning Nagtatawanan nga individuals who natin. dare to speak out against alleged corruption. Sabi po niya sa kanyang statement, this administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems. Nag-ugat ang mga usaping ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas. Sa teka lang. mabilisang pagpapanagot sa mga taong sangkot. Teka lang, Mabsat, no? Baka may nakakalimutan ako. Umabot na tayo ng 900 plus kanina. Baka naman, like and subscribe, Mabsat, sa mga hindi pa po nagla-like. Like and subscribe po tayo. Shoutout sa ating naiwang 870 plus live viewers sa ating YouTube channel. No? At saka sa mga nanonood sa ating Facebook page. Shoutout sa inyo. Again, like and subscribe and follow. Tuloy, Attorney Claire. Kahapon, tinanong tayo, ang sabi natin kay Ivy, wala pang 1 taon, pero marami nang nakasuhan, marami nang naipakulong. Ang isa nga po ay kaalyado pa ni dating Pangulong Duterte. I am referring to Senator Bong Revilla. Bong. Walang sinisino, Revilla. walang kulay. Wala pang 1 taon. Pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila nainip sa 6 na taon ni dating Pangulong Duterte na walang halos Nagawa. dalawang pag-iimbestiga. Walang nagawa talaga. Isang halimbawa, 2018, nandyan na rin po si Senator Marcoleta. Kanila po na kino-question, kini-criticize ang mga flood control projects noon na naging ghost projects. 2018 pa po ito, nandyan na rin po si Senator Marcoleta, pero wala tayong masyado na dinig kung meron mga pag-iimbestiga na isinagawa, kahalintulad ng ipinagawa ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. So, sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr.,
we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020? Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Bakit hindi rin natin ito hanapin? Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpa-imbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. I-reiterate ko lang yung tanong ni Tristan Yusek because I think it wasn't answered. You repeatedly said na marami ho ang naapektuhan dito sa rally na ito. Collateral damage. You used the word collateral damage. Ang tanong ko ho ay at what point will government exercise its power and duty to restore law and order and allow people to go about their daily lives? Sa ngayon po ay mayroon naman pong iniutos ang Pangulo. Maaari ko po bang basahin kung ano ang binigay na order ng Pangulo sa PNP? Unahin ko na po ang PNP. The Secretary of the Interior and Local Government and the Chief of the Philippine National Police are presently at the PNP Command Center, closely monitoring the situation on the ground. The Chief PNP has directed all concerned units to exercise maximum tolerance at all times and to work toward the swift restoration of normalcy in affected areas. The PNP remains fully deployed and on full alert, ensuring that the safety and security of all parties, the rallies, the public, and our own personnel are protected at all times. Yan po ang mensaheng ipinaabot ng PNP. Sa ngayon po, hindi ko po maibibigay categorically kung ano pa ang dapat gawin at magiging aksyon ng ating mga otoridad. So, ibibigay ko na lamang po sa inyo kapag meron po tayong panibagong update. Next question, ma'am. May decision na ho ba kung tutuloy ang Pangulo sa kanyang official visit to Canada tomorrow? Sagot patungkol. Ni Cristo has criticized what it is. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the Iglesia ni Cristo has criticized what it described as selective justice under this administration, and I quote, "We want them to know that selective justice is an injustice and we will not remain silent in the face of this grave assault on the justice that our people deserve." Do you share the view or do you agree that there's selective justice under this administration? Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ay maipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensyang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag o depensahan. At kung kayo po ay makakapagdepensa ng sarili, yun ang po ang masasabi rin nating justice. So mas masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot, para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice. Okay, the INC also expressed support for Senator Marcoleta, and they said, what we find puzzling is why the very person who has been pushing to expose those allegedly involved in this massive theft, referring to the flood control, from the Filipino people, is now the one being charged and imprisoned instead of those he exposed. What do you say to those statements? Because the group seems to link the case with the Flood control. expose. Okay. First of all, it was Senator Marcoleta who admitted everything about the 75 million pesos that he received from the 3 donors. Walang nagbigay sa kanya ng utos na explain mo to. Nagkataon lang po na yung kanyang salin at sose ay hindi nagtugma at yung mga taga-media ay kinall out bakit mas malaki ang sose yung kanyang campaign expenses or election expenses as compared sa kanyang salin. And there, he admitted in his own program how he received the 75 million pesos from persons who did not want to be identified. Sa kanya po nanggaling ito. Hindi po siya pinipili. Nagkataon po na yung ebidensya ay siya mismo ang nag-reveal. Kung patungkol po na dahil hindi niya na maipapalabas ang katotohanan tungkol sa flood control mess, hindi po siya nag-iisa. Dahil ang administrasyon na ito ay gusto po ring malaman ang lahat ng katotohanan at gusto mapanagot ang lahat ng sangkot. Kung sasabihin niya po na siya lang ang daan para mapatunayan ang mga pangyayari, hindi po siya nag-iisa. Marami pa po. Kahit po kayong mga taga-media, pag nandiyan po yung mga
resource persons, kahit wala pong Senado, kahit walang Senate hearing, makukuha niyo po ang katotohanan basta totoo ang kanilang sasabihin. At kailangan na kayo ang magtanong dahil ang mga tanong nyo ay walang kulay at hindi spoon feeding. Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano Bomborajo. Good afternoon, Yusek. Sa nangyaring surprise rally po kanina, sa tingin niyo po ba nagkaroon ng intelligence lapses, Yusek? Hindi ko po masasagot kung nagkaroon ng intelligence lapses dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. Siguro po talagang pinilano na magkaroon ng surprise rally, itinago, at although sabi nga natin, iginagalang natin ang liderato ng INC, pero ang pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago, hindi po yun maganda. Hindi siya maayos dahil hindi po siya tumutupad sa batas at hindi rin po ito gumagalang sa karapatan ng ibang tao. Ma'am, with this, tinanong ba ni Pangulong Marcos sa mga authorities kung bakit o paano nangyari na nagkaroon ng surprise at hindi natunugan ng intelligence community? Hindi ko po kasi masasabi kung ano po ang ginawa ng grupo. So kung sila pa pong grupo, hindi naman sila terorista, hindi naman sila rebelde. May kanya sila, private citizen sila, na may kanya-kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natunugan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan, mas maganda po siguro maitanong natin ito sa ahensya, sa DILG, sa PNP. Pero ako, categorically, hindi ko po masasagot kung nagkulang ba pagdating sa intelligence gathering. Last na po, ma'am. Ma'am, may naging direktang komunikasyon ba si Pangulong Marcos o ang palasyo sa mga leader ng INC? Sa ngayon, wala pa pong naibababa sa aking impormasyon. Siguro po kapag meron na at naibigay po sa akin, ibabalita ko po sa inyo. Pero sa ngayon, wala po naibigay sa akin. Salamat, ma'am. Thank you po. Okay, sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Yusek, in place na po yung plano ng pagpapanagot dito po sa kung sino man dapat managot sa surprise rally na ito. But of course, may kayo mismo nakapanayam na mga apektado talaga. ENVS driver, umuwi na lang, hindi na makakapagbiyahe dahil sa trapiko. Ubos ang krudo. Ano po yung mensahe ng palasyo para po dito sa mga taong lubhang na apektuhan yung kanilang hanapbuhay? Kaya nga po, ang Pangulo ay hindi na muna pumunta sa kanyang supposed to be event para sa pagtulong din sa ating mga kababayan dahil minonitor niya po ito. Minonitor niya po kung ano maaaring maging kalagayan ng ating mga kababayan na naipit sa traffic dulot ng surprise rally na ito. Ang panawagan lang din ng Pangulo, hindi lang sa mga kababayan natin na naapektuhan, doon sa mga nagrarally. Ang pagrarally po ay hindi po sagot para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po simula pa nang siya'y umupo, simula nung makita niya na may anomalya sa flood control projects. Talagang ninais po niya maging transparent at ngayon po, nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Pangulo para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno. So, sana po sa mga nagrarally kung ang nais lamang po ninyo ay isagip si Senator Marcoleta. Hindi sana dumaan sa ganito na naaapektuhan ang mas marami nating mga kababayan. That's on my part, Yusek. Tinutukan ni Pangulo itong rally. Ano po yung naging reaksyon niya noong nagsimula po ito? In a way, nagtataka siya. Nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso si Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang na mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan. Sunod na tanong mula kay Clisel Pardilla, PTV. Good
Good afternoon po, Yusek. Yusek House Deputy Minority Leader Antonio Tino urged Ombudsman to disclose the signed agreement for the cooperation of former DPWH Secretary Bonoan as a state witness in the flood control scam. Ganito rin po ba yung view ng palace na dapat po i-disclose yung agreement? Hindi po tayo nakikialam kung ano po Okay na tayo yan, okay na tayo. Salamat, attorney, no? So, iba na yung topic nila dyan. Pero but anyway, Mabsat, no, grabe talaga to, no? Kung bakit naman kasi wala kayong permit, Diyos ko po, Rudy, INC, bakit nyo, anong naisip nyo? Gusto nyo magkaroon ng surprise rally? Pero tingnan nyo yung inabala nyo, yung mga inabala nyo sa trabaho, Diyos ko po, Lord, ang dami din. Nako po. Dahil sa ginawa nyo, maraming mga nagtatrabaho ang apektado. Diyos ko po. Kaya kayo mga dyan sa Manila, ingat kayo. Shoutout sa ating 1,037 live viewers, Mabsat, sa mga hindi pa po nagla-like, like and subscribe. Gawin nyo ng 300 yung like natin, Mabsat. Baka naman, wala pong bayad yan. Shoutout ulit sa ating 1,037 live viewers. Okay, next topic tayo, Mabsat, no? Okay na tayo dito. Pakinggan na natin yung iba, Mabsat. Here we go. Countdown na tayo. Again, shoutout po sa inyo. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.